Welcome sa exam level problem 3 ng 13 sa first exam. Sa problem na to, meron ka daw 3 bars, yung AB, AC at saka AD. Tapos pin daw sila to support a 20 kN load. Tapos horizontal movement is also prevented at joint A by a horizontal strut AE. So ibig sabihin, yung joint dapat na to hindi siya mag-move horizontally. So, ang tanong is, determine the stress in each bar and the force in strut AE. Bar properties are given below. So, sa tatlong bars na to, meron kang area at saka yung Young's modulus niya. So, paano sisimulan yung problem na to? So, try muna natin i-compute yung mga missing na lengths. Kunyari, ito, ano bang length nito, anong length nito, ito. So, kung ito-draw natin ulit yung figure, meron kang ganito. Tapos, may AE ka dyan. Tapos, yung length daw nito ay 3 meters. Tapos, yung angle niya, 45 degrees. So, ang ibig sabihin, ang length nito ay 3 meters din. Kasi, isosceles triangle naman siya. Next naman, dahil nga 3 meters to 3 meters, ito, by geometry, ito ay magiging 3 square root of 2. So, next, alam din natin na 60 degrees ito. At 3 meters to. So, ano ang geometric law na pwede natin gamitin dyan? Pwede natin gamitin yung sin theta is equal to opposite over hypotenuse. So, ang mangyayari, dahil nga alam natin yung sin theta at isang side niya, pwede natin makuha yung kanyang hypotenuse. So, yung hypotenuse is equal to opposite over sin theta. O kaya equal siya sa 3 yung opposite side over sin 60. So, yan ay makukuha natin as 2 square root of 3. So, alam na rin natin to. Ito, by geometry, 2 square root of 3 cosine 60, makukuha nyo as square root of 3. So, next, pwede na tayong determine muna. So, nakuha natin yung geometry. Nakuha natin lahat ng lengths ng side. Pwede natin i-pag-decide ano ba ang mga units na gagamitin natin para sa problem na to. So, kung makikita nyo, ang mga units ay gigapascals, millimeters, at kilonewtons. So, para gawing consistent, gawin na lang natin na lahat ng computations natin magiging kilonewtons, millimeter squared, at gigapascals. So, anong ibig sabihin yan? Makikita nyo sa next step. So, next step is, ikumpleto natin yung table na to. So, yung binigay lang sa atin, yung area at saka yung Young's modulus, pwede nating gawan pa ng additional columns yan. So, kopihin ulit natin. Meron kang bar, tapos AB, AC, AD. AB, AC, AD. So, ang given sa'yo is yung area at yung Young's modulus. Pwede nating dagdagan pa ng columns yan. Magdagdag tayo ng length column, tapos magdagdag tayo ng L over AE na column. So, yung L over AE, importante yan sa mga calculations natin sa susunod. So, kailangan compute nyo na rin to. So, sa L, kita natin na yung bar AB ay merong length na 2 square root of 3. Kasi ito yun. 2 square root of 3. AC naman, meron kang 3 meters lang. Next naman, AD, meron kang 3 square root of 2. Dahil dito. Next naman, L over AE. So, ang gagawin natin sa bar AB, gawin natin consistent yung mga units. Kilonewtons dapat, millimeter squared dapat, at gigapascals dapat. So, compute natin for bar AB. Yung L niya is 2 square root of 3 over A na yung area ng bar AB ay 400 times yung kanyang E na 70. So, ang nakuha nyo ay 1.237 times 10 to the negative 4. 1.237. So, next naman, kung gagawin nyo yan sa next 2 rows pa, ang makukuha nyo para sa ACI, 7.5 times 10 to the negative 5 at 1.5
515 times 10 to the negative 4. So next, after nating makompleto yung table, pwede na tayong mag-proceed sa pagsasum ng forces along x and y. So ano lang to, parang onse topics lang ulit. So dito, equilibrium of particles lang to. So magsasum tayo ng forces sa point A. So summation of forces along x, meron kang yung force AE, FAE, negative FAE. Tapos, meron ka ring FAB na cosine 60, negative din. Minus FAB cosine 60. Tapos, next is meron kang, ito, FAD na cosine 45. Plus FAD cosine 45. Tapos, meron pa ba? Wala na. Equals 0. Next naman, summation of forces along y. Meron kang ito, at ito. So, sa una, meron kang negative 20 kilonewtons. Negative 20 lang susulat ko dito dahil nga sabi ko sa computations natin, kilonewtons yung units na gagamitin. So, consistent dapat na kilonewtons yung nandito. So, next naman, meron tayong ito. FAB na positive. So, plus FAB sine 60. Meron din tayong FAC na purely vertical plus FAC plus yung FAB na sine 45. Equals 0. So next, pagkatapos natin i-compute yung or maka-generate ng dalawang equilibrium equations, tingnan ulit natin yung figure. So sa figure na to, meron kang ilang unknowns, 1, 2, 3, 4. Tapos ang equilibrium equations mo lang ay dalawa. Ang ibig sabihin nun, kailangan mo pang mag-generate ng dalawa pang compatibility equations para ma-solve lahat ng unknowns. So paano makaka-generate ng compatibility equations? Pwede na tayong mag-draw ng deformation diagram. So, draw ulit natin, or dito na lang tayo mag-draw ng deformation diagram. So, alam natin na wala dapat horizontal movement yung node A. So, ang movement dapat niya ay purely vertical dahil nga nirestrict siya ng strut na to. So, next, meron kang deflection sa bar AB. So, yung bar AB magde-deflect siya kung gagawin natin yung superposition method kung saan i-consider natin yung deflections ng bawat isang individual bars. Ang magiging deflection ng bar AB ay pag ganito. So, kung i-continue lang yung line na yan, ito yung deflection ng bar AB. O kaya tawagin nating delta B. Next naman, same din yung gagawin natin sa bar AD na i-continue lang natin yung line na to para ma-plot yung deformation ng bar AB. So, tatawagin natin tong delta D. Next, pagkatapos nyong i-extend yung mga linya na yan, gawan nyo ng vertical, or gawan nyo ng perpendicular line yung bawat isang deflection na nagawa natin. So, perpendicular at ito perpendicular. Tapos, dapat yan ay mag-end sa extension ng bar AC kung saan purely vertical lang yung na-project, or purely vertical lang dapat yung movement o yung deflection ng bar ng node A. ng lahat ng node A. So next, pagkatapos nating ma-draw yung deflection diagram, kumpletuhin na muna natin yung mga dimensions o yung mga angles pa. So dito, pwede tayong, dahil nga 45 degrees to, pwede nating masabi na ito ay
45 degrees din. At dahil 45 degrees yan, dahil nga ito ay purely vertical, masasabi natin na ito ay 45 degrees. Next naman, pwede nating masabi din na ito, dahil nga 60 degrees to, dahil ito ay extension lang ng linya na to, ito ay 60 degrees na din. Next naman, meron pa ba tayong mga compute? Kompletuhin na lang natin yung mga angles. So, dahil nga isang triangle to, meron kang 90, meron kang 45, kulang na lang ay 45 degrees. Tapos, ang kulang na lang dito ay 30 degrees. Next naman, after mong ma-compute yung angle, pwede ka nang mag-express ng express ng mga deformations in terms of other deformations. So, paano gagawin yun? Labelan lang natin ito muna as delta C. So, paano gagawin from here? Paano ka makaka-generate ng compatibility equations? So, tingnan muna natin yung triangle na to. Ito, yung half triangle na. Yung triangle na to sa half ng figure. Meron kang delta C, meron kang delta D, meron kang angle na 45, meron kang 45, 90. So next, anong gagawin para ma-express yung delta D in terms of delta C? So, base sa geometry, pwede nyo gawin na delta C cosine 45 is equal to delta D, which is tama naman. Express nyo lang yung delta D in terms of delta C o vice versa. So, makakabuo kayo ng equation na ito gamit sa figure na to. Next, pwede nyong i-express din yung other na deflection in terms of delta C. So, consider nyo yung isa pang triangle na to, kung saan delta C ito, delta B naman ito, tapos 90, 60, 30. So, paano gagawin? Paano i-express yung delta B in terms of delta C? Kunin nyo lang yung geometric law na sin theta is equal to opposite over hypotenuse. So, yung hypotenuse mo, yung delta C, yung opposite mo, opposite ng angle 60 ay delta B. So, ang magiging expression niyan ay sin 60 is equal to delta B over delta C. O kaya, delta C is equal to delta C sin 60 is equal to delta B. So, next naman, pwede natin itong i-expand. So, yung delta C, dapat i-express natin in terms of F or mga forces. So, alalahanin nyo na gumawa tayo ng table kanina. So, yung table na to ay gagamitin, or yung, saan ba? Yung table na to, yung L over AE na table, gagamitin natin para mag-expand ng dalawang equations na to. So, una yung delta C. Paano i-express yung delta C in terms of in terms of yung mga forces na to? Alalahanin yung equation na delta o yung deflection is equal to P L over AE. Kung saan yung P ay yung force na nag-a-act in the direction of the member. So, kunyari, sa delta C, dahil nga ito siya, ayun yung deflection ng AC, yung force na tinutukoy dito sa PL over AE, yung P niya ay equal sa yung internal force ng bar AC. O kaya, yung sa delta C is equal to F AC times length ng AC over area ng bar AC times yung Young's modulus ng bar AC. So, for delta C, compute na muna natin. So, paano i-expand ito sa FAC? Yung expression na to, pwede nyong gawing delta C is equal to FAC times yung nakuha nyong L over AE. Kasi nga, P L over AE. Multiply nyo na lang siya by 7.5 times 10 to the negative 5. 7.5 times 10 to the negative
Tapos, entertain nyo lang yung cosine 45. Cosine 45. Yun yung buong left-hand side ng first equation is equal to delta D. So, ano ulit yung expansion ng delta D? Yung delta D is equal to PL over AE ulit. Yung P ay, dahil nga nandito siya, FAD. FAD times yung L over AE ng bar AD. Ito siya, 1.515. To the negative 4. Next, meron tayong isa pang equation na kailangan nating i-expand. So, same lang na gagawin natin. Yung delta C ulit ay equal sa FAC times 7.5 times 10 to the negative 5. Tapos, sine 60, kahit i-retain mo lang yung expression na yan, sine 60, is equal to delta B. Na, ulit, titingnan natin kung ano ba yung force na gagamitin natin sa PL over AE. Ano yung P niya? Tingnan mo yung member AB. So, FAB, yung kanyang FAB times yung L over AE niya, which is nakuha natin as 1.237. Ngayon, ito, meron na tayong dalawang compatibility equations. Meron na rin tayong dalawang equilibrium equations. So, ilan ba yung unknown natin? Meron tayong unknown na AB, AC, AD, at AE. So, lahat ng yan, makikita mo yun yung mga unknowns ng apat na equations. So, 4 equations, 4 unknowns yung meron tayo. Pag solve natin yung 4 equations for unknowns, ang makukuha natin, i-cycle nyo na lang yan at i-confirm na FD ay equal sa, o kaya yung FAB ay equal sa 6.17 kilonewtons. FC ay equal sa 11.75 kilonewtons. FD ay equal sa 4.11 kilonewtons. At yung FE ay equal sa negative 0.1764 kilonewtons. Negative siya dahil ang ibig sabihin, compression yung binibigay ng strut AE. So, ang next na gagawin is that, kung maalala niyo yung question, ang tinatanong is that determine yung stresses in each bar and the force in strut AE. Okay na, nakuha natin yung force in strut AE. Determine na lang natin yung stress in each bar. Eh, di ba, alam niyo na formula ng stress ay sigma is equal to P over A, where P is yung force, o kaya ito sila, over yung area ng bawat bar, which is nalaman naman natin dito sa figure, given siya yung area. So, ang mangyari is i-divide lang yung forces dito. Kunyari, sa FAB, ano ba yung stresses ng AB? So, sulat natin dito. Stress in AB is equal to FAB over yung area ng AB. O kaya, equal siya sa 6.17 over area ng AB, which is 400. So, 6.17 over 400. Ang sagot ay 0.01543. So, ngayon, ano yung units nito? So, papansin niyo ano bang units ng 6.17 kilonewtons yan. Ito naman ay millimeter squared. Dahil nga, ang sinabi natin, consistent dapat tayo sa units, ang makukuha yung units ng stress ay gigapascals. So, ayun. 0.01543 gigapascals yung stress sa bar AB. Kung yun ay ipagpapatuloy nyo sa ibang bars pa, ang makukuha yung values ng iba pang bars ay
sigma AC is equal to 58.75 megapascals. Tapos, sigma AB is equal to 10.28 megapascals. So, megapascals na siya. Huwag kayo ma-confuse gigapascals yung kanina. So, kung i-megapascals din natin yung kanina, magiging sigma AB is equal to 15.43 megapascals. Tapos, kung sasali rin natin yung force ng strut, FAE, is equal to 0.1764 kilonewtons in compression. So, ganun mag-solve ng indeterminate problems sa 13.